Bilib din ako sa tapang mo. Payo ko lang sa'yo, Lady Guard. Huwag kang masyadong matapang. Huh? Sabay pagkagat ng mga ngipin ni Guillermo na parang nanggagalaiti sa gigil kay Shane. Sinumpong na naman ng tapang itong si Shane. At ang sabi niya, Sige, kung kaya mo, gawin mo. Hamon ni Shane sa kanyang among aswang. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon. Sa tingin mo ba, makakalabas ka pa dito ng buhay? Lady Guard, pasalamat ka at mabait pa ako sa'yo. Kung hindi, matagal ka nang... Ano? Paputol na salita ni Shane sa pagsasalita ni Guillermo. Lalapain mo ko? Sige, gawin mo. Ipakita mo ang iyong tunay na pagiging animal. Kagaya ng ginawa mo sa bata. Akala mo ba? Hindi ko alam, Guillermo, ang mga pinaggagawa mo habang pinagmamaneho kita. Nakikita ko na mga hayop lang ang kinakana mo. Pero nung lumaon, nakita ko na may pinatulang ka na rin na tao. Alam ko yun. Lady Guard. Ano? Di mo ba ako mapatulan, Guillermo? Salita na naman ni Shane. Tumatawa pa rin si Guillermo habang papaalis na ito. Nagpahabol pa ng salita si Shane. O baka naman may ibang dahilan. Dahil sa anak ako ni Armando? Natigil si Guillermo sa sinabing yon ni Shane. Bukas, baka di ka nasikatan ng araw. Paglalamayan ka na. Pabulong na salita ni Guillermo. Ha? Tignan natin. Tugon ni Shane. Nang akmang lalayo na itong si Guillermo, muntik na naman itong nadapa. Dahil nga sa hindi ito marunong tumingin sa kanyang dinaraanan. Kahit malaki ka, hindi mo ako matatakot. Salita na naman ni Shane. Pagkatapos ng kumprontasyon sa pagitan ni Shane at Guillermo, nagkasakitan pa nga ay dumiretso na rin si Shane sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. At nung nakahiga na ito, ay napatulala ito sa kisame at nasabi pa niya ang pangalan ni Guillermo. Salita ni Shane sa kanyang isip habang nakahiga ito hanggang sa nakatulog na siya. At sa kwento ni Shane, napanaginipan pa niya ang kanyang ama na masaya silang kumakain na magkasama nang may narinig na si Shane na huni ng ibon. At pagmulat ng kanyang mga mata, umaga na pala. Ganun pa rin ang daily routine ni Shane. Bumaba na ito sa kusina dahil tiyak na andun na si Tata Densyo na naghahanda ng pagkain. Pero ang naabutan ni Shane sa kusina ay ang kanyang Kuya Ben. Ay, Kuya Ben, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Asan si Tata Densyo? Tanong nito. Nasanay na kasi si Shane na si Tata Densyo ang naghahanda ng kanyang pagkain. Nang ngumuso itong si Ben para ituro si Tata Densyo na nasa labas dahil may kausap ito. Nang matapos niya itong kausapin, lumakad na si Tata Densyo papasok sa pintuan ng kusina sa likod. Agad naman na nagtanong si Shane, "Sino yon, Ta?"
Yung kaibigan kong taga-bayan. Ano? Kumusta? Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Balik na tanong ni Tata Densyo. Gaya ng dati, ay hindi naman agad sumagot itong si Shane. At saka lang siya nagsalita nung malunok na nito ang kanyang kinakain. Okay lang ho, ta. Sa mga nangyayaring araw-araw sa akin dito, di pa ba ako masasanay? Salita ni Shane na parang nagpapasaring. Nagtinginan lang si Tata Densyo at Ben sa sinabing yun ni Shane. Pagkatapos nun ay ang pagsasalita na ni Tata Densyo. Si Shane naman ay kumakain pa rin habang inuumpisahan na ni Tata Densyo ang pagkukwento. Alam mo ba, Iha, na napakatalik naming magkaibigan ng iyong ama nung araw na nagkakilala kami dito. Maski sa pagtulog nga noon, ay magkasama pa kaming dalawa. Sa pagkukwento ni Tata Densyo, ay nawili si Shane sa pakikinig. Dahil dun na rin nalaman ni Shane na si Tata Densyo ay isa rin palang aswang. At nung una pa pala, ay kinausap na ni Tata Densyo itong si Guillermo na wag nang patulan o pagbalakan ng masama si Shane. Kung maaalala nyo nung tumawag si Shane sa labas sa kanyang pamilya, sa mga oras pala na yon ay nakita rin ni Shane si Tata Densyo at Guillermo sa may bandang beranda. At ito ang nilalaman ng kanilang usapan. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo nang patulan at baka mapahamak ka lang. Pangungusap ni Tata Densyo kay Guillermo. Bakit ba? Ano bang meron sa babae na yan? At bilib na bilib ata kayo. Tugon ni Guillermo. Panganay na anak siya ni Armando. Matagal na nanungkulan si Armando dito. Kilala mo naman ang tapang ng taong yon, di ba? Nakikita ko ang pagkatao ni Armando kay Shane. Nagmana siya sa kanyang ama ng katapangan. Nakikita ko yon sa dalaga. Buti nga, hindi ka napuruhan sa pagbaril niya sa'yo. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan, Guillermo. Ngayon, Guillermo, kung sakaling siya naman ang mapatay mo, baka balikan ka rin ni Armando at sisiguraduhin ko sa'yo kahit saan ka pa magtago sa probinsyang to. Hindi yun titigil hanggat hindi ka niya napapatay. Paboritong anak yan na babae ni Armando. At natitiyak ko naman na alam ni Armando na hindi mo siya papatulan. Kaya siyang ipinalit dito, di ba? Kung hindi ako dumating ng gabing yon, Guillermo, nung nabaril ka niya, baka patay ka na ngayon. Alam mo ba, Guillermo, na ang baril na hawak ni Shane ay siya ring ginamit na pinangpatay noon ni Armando sa lolo mong si Lito. Hindi mo pwedeng maliitin si Shane dahil dati pa, ang kwento sa akin ni Armando, pinakabanding nilang mag-ama ang pagtuturo ni Armando ng pagbaril sa kanya. Kung nauuwi noon si Armando sa kanilang bahay, kulang na lang nga, gawin niyang lalaki yung kanyang anak. Ibang klase rin ang tapang nitong dalaga. Nababarangay pa nga daw yung dalaga na yan Dahil sa maski lalaki ay nakikipag-away, buti na lang daw kamag-anak nila ang kapitan doon. Hindi naman naimik itong si Guillermo sa mga nalaman niya patungkol kay Shane. Pero bakas sa kanyang mga mata na medyo may alangan na to na patulan yung dalaga. At yun na nga ang pag-uusap ng dalawa sa beranda. Balik tayo sa pangkasalukuyan. Nang araw na yun ay wala namang ginawa si Shane pagkatapos ng kwentuhan nila ni Tata Densyo pati si Ben. Hanggang sa umabot na naman ng gabi
at natulog na ang lahat. Kinaumagahan, tanghali na nung nagising si Shane. Nang paglabas ni Shane ay nakita niyang naglilinis ng mga sasakyan itong si Ben. At nakapagluto na rin pala ito. Dapat pala kuya, ako na lang gumawa niyan. Salita ni Shane habang naglilinis ng sasakyan si Ben. Ayos lang yon. Sagot ni Ben. Kuya, ilang taong ka na dito? Tanong ni Shane. Magsasampung taon na ako dito. Nauna lang sa akin ang tatay mo ng 2 taon. Ang tagal nyo na pala dito. Di ibig sabihin nun, marami na kayong karanasan dito. Alam mo na siguro yung ibig kong sabihin. Oo Shane. Ilang buwan na ako kuya dito. Bakit di nyo man lang sinasabi sa akin na ganito pala dito? Pasensya ka na Shane ha. Pero may mga bagay kasi na dapat isalang-alang. Di ko nga alam sa tatay mo kung bakit ikaw pa yung ipinunta niya dito. Alam naman niya na di biro ang pagtatrabaho dito. Pero pag kailangan mo ng tulong, tawagin mo na lang kami. Sabi ni Ben. Kuya, may ibang bala ka ba dyan? Tanong ni Shane. Naintindihan naman agad yun ni Ben at inabot nito kay Shane ang isang punyal. Di ko kasi maintindihan bakit mainit ang ulo sa'yo ni Guillermo. Basta nasa likod mo lang kami, Shane. Iwan na salita ni Ben kay Shane pagkatapos niyang iabot yung punyal. Nang sumapit na ang hapon ng araw na yon, ay si Shane at Guillermo na lang ang naiiwan na naman sa bahay. Alam ni Shane na sa bawat gabi na dumaraan ay laging hudyat ng sagupaan nila ni Guillermo. Dahil nga sa init ng dugo sa pagitan nitong dalawa, nung gabi nga na yon ay nagtagpo na itong dalawa sa malaking bahay. Akala mo siguro hindi kita napaghandaan? Wika ni Shane ng matapang kay Guillermo. Wala namang sabi-sabi ay bigla na lang lumutang sa ere itong si Guillermo na may mga salitang sinasambit na di mo maintindihan, na parang may pumapasok na demonyo sa kanyang katauhan. Nang di nagtagal, tumalas ang mga pangil ni Guillermo habang nakalutang nga ito sa ere. Naging mapupula ang mga mata nito na parang sa kulay ng dugo. Humangin ng malakas sa loob ng bahay at ang mga gamit at figurin ay nagtutumbahan at nagtatalsikan. Pati yung may mga disenyong gasera, yung mga makaluma, yung pangmayaman. Nang bigla na lang tinubuan ng sungay itong si Guillermo. Habang nakatitig naman si Guillermo kay Shane at may sinasambit pa rin ito na mga salita o usal sa kaliwa. Umangat din si Shane sa ere na para bang may sumasakal sa kanya at itinaas siya nito. Yung pakiramdam pa ni Shane noon ay parang may tumutusok sa lalamunan nito. Walang magawa si Shane sa mga sandaling iyon sa kapangyarihan ni Guillermo, hanggang sa nabanggit na lang nito ang pangalan ng kanyang ama. Tay Armando. Pero yung sitwasyon ay ganun pa rin. Nakalutang pa rin si Shane sa ere at pilit kumakawala sa isang nilalang na lumilingkis sa kanyang leeg na hindi niya naman nakikita. Pinilit ni Shane na bunutin ang kanyang baril sa kanyang likuran. At nung makuha niya yon, kahit hirap siyang puntiryahin si Guillermo, ay tinamaan ni Shane si Guillermo. Kasabay nun ay ang pagbagsak nito sa sahig.
Medyo napilayan pa si Shane noon dahil mataas yung pinagbagsakan na nito. Sabay naman nun ay nakarinig si Shane ng pag-ubo ng isang matanda. Dumating si Tata Densyo, pero itong si Guillermo ay umatras lang saglit sa tama niya ng baril. Hindi pa agad nakatayo noon si Shane at inalalayan ito ni Tata Densyo. Dumating nga yung matanda at yung dalawang kuya-kuyahan ni Shane para sumaklolo. Parang nagmasid kasi yung matanda at alam na niyang mangyayari iyon. Nasa loob pa rin ng malaking bahay itong si Guillermo at maririnig mo mula sa labas ang pagwawala nito sa loob. Naiwan si Julius sa labas upang magbantay. Baka kasi dumating ang mga magulang ni Guillermo. Pumasok na rin si Ben. Bit-bit naman noon ni Ben ang kanyang panang digatilyo, crossbow kung tawagin, at may mga bala na itong nakahanda sa kanyang likod. Nang makita na nila si Guillermo na nasa malademonyong aswang pa rin ang anyo, pinatamaan yun ni Ben. Kaso, hindi niya yun pinupuruhan dahil wala rin silang balak na ito ay patayin. Ba't niyo patayin? Sigaw ni Shane. Baka tayo ang mapatay niya ngayon. Nagwika itong si Tata Densyo na Kailangan lang natin siyang pigilan hanggang sa mag-umaga. Salita ni Tata Densyo habang kaharap na nila itong si Guillermo na ni isa sa kanila ay wala nang kinikilala. Sinundan naman ng sagot ni Ben yung tanong ni Shane habang hawak nito ang baril na pamana. Hindi natin siya pwedeng patayin, Shane, dahil mas lalo tayong magkakaproblema dahil ang pamilya na pinagsisilbihan natin ay lahi ng mga aswang na tinatawag nilang lagwit. Alright, ang tindi nun. Lagwit pala. Ngayon ko rin lang narinig yung lagwit na aswang. Abangan nyo po ang part 4. Ayun, shout out muna tayo mga kabagis. Shout out po kay Miss Jutesa, ang ating unang espada. Ayun, mag-join din po kayo pag gusto nyo. Shout out din po kay Mr. Red Villanueva Rivera. Salamat sa iyo, bagis. Shout out din po kay Rose Bilin Nubela. Shout out din po kay Rolando Alcantara. Shout out din po kay Jowens Borcelo. Shout out din po kay Lebe Antojado Argente. Shout out din po kay Wenilyn Baltasar. Shout out din po kay Lucio Adena. Shout out din po kay Roy Espunella. Shout out din po kay Danny Gamboa Suarez. Shout out din po kay Jonalyn Rebillon. Shout out din po kay Comer. Ayun, isunod natin ang part 4. Salamat sa tunay na suporta.